Nako mga sangkay, may nakakatawa pong nangyari sa mga dilawan ngayon. Napahiya po sila. Sorry, hindi ko talaga sila matawag na pinklawan, no? Dilawan po kasi talaga. Kasi anti-Marcos yung mga yan eh. So, matik, mga dilawan. Ngayon, mga sangkay, meron po kasi itong mga dilawan na, itong mga supporters ni Leni Robredo, o kaya supporters ni Isko Moreno, na hindi po nila magaya-gaya si Isko na talagang for unity ang utak na ngayong wala ng eleksyon eh hindi na po bumabanat. Ngayon mga sangkay, meron po silang pakulo. Meron po silang pinakalat po na fake news na napahiya po sila. No, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Anyway, sa lahat po ng mga pro-Marcos dyan, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay na lagi pong tumatambay dito at nanonood ngayon, please sabay-sabay nyo pong ilike ang ating video para po marami sa ating mga kababayan ang makapanood. Okay? Napakadali lamang po niyan. So eto na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! Ayon nga po, sa kasamaang palad, mga sangkay, napahiya na naman itong mga dilawan. Matapos po nilang akusahan si PBBM na nasa ibang bansa, I think, Japan po ata yun. Hinahanap po nila sa Japan. Ang problema mga sangkay, siyempre, mabilis po ang internet ngayon, mabilis mahanap po kung ano ang totoo. Hindi nag-iisip itong mga dilawan. Hindi po nila nakita, lalong-lalo na po nung nagkaroon ng meeting, virtual meeting, si President BBM, kasama po yung ilang mga officials, na naitackle po nila yung tungkol sa bagyong ito na dumaan sa Pilipinas. Hinanap po nila yung Pangulo. Nasaan ang Pangulo? Nasa Japan ang Pangulo. Nasa biringan ng Pangulo. Anong po yung kanilang pauso? As if naman totoo. Ngayon, nagkabistuhan. Eto, napahiya po sila. Ayan, mga sangkay. Sa picture na ito, na kung saan may report, na nakalagay na President Bongbong Marcos questions the high number of, ito yung sa Paing, PH. So, nagkaroon ng meeting, virtual meeting lamang po ang nangyari na nandun si PBBM. Ngayon, nagtatanong ang mga dilawan, bakit online lang ang ginawa ni PBBM? Wala siya sa actual na meeting. Nasa ibang bansa siya. Nasa Japan o kung saan lupalop. Eh ngayon, sa sobrang hindi nag-iisip itong mga dilawan, sa video pa lang pala na to, mga sangkay, or sa picture na nandito, pwede na nilang makita, matukoy, na si PBBM ay nasa Pilipinas lang. At nasa kanilang bahay lang nung panahon na ito. Ayan, sabi po dito, I don't think nasa Japan siya. I'm guessing may bahay sila sa Singapore. My family wall photos. Check the outlet of the lower right and it looks like it's for a type G plug. Ayan mga sangkay, tingnan po natin ang larawan na ito. Para mas makita po. Kasi, dapat dito pa lang mapapansin na po nila, ayan po, may mga family pictures dito sa likod. Tapos, ang akusa ng mga dilawan, nagbabakasyon si PBBM. Ngayon, napahiya sila. Kasi dito pa lang, ito pa lang sana yung nasa likod ni PBBM, pwede na nilang sabihin na wala si PBBM dun sa ibang bansa, nasa Pilipinas lang. Naabutan ng bagyo na nandun po siya sa kanyang tahanan. Alam niyo naman mga sangkay, di ba kahapon wala po talagang flight, bawal bumiyahe, kansilado lahat po ng mga panghimpapawid na mga transportasyon. Ayan po. May mga pictures sa likod. Dito na po nag-umpisang mapahiya ang mga dilawan. Ngayon, maliban dyan mga sangkay, ito pa may mga pictures na dito rin po nakapwesto si PBBM every time siyang magbablog. Ayan po. Ayan o.
O, diba? Lalong-lalo na to. Ayan po, kitang-kita. Asan po yan? Ito po yun. Dito banda. Diyos mio, Marimar. O, ayan. Diba? Pare-parehas po yan sa mga vlog niya po yan dati. 2 years ago. Ayan pa rin po yun, mga sangkay. Ito po yung nagkaroon po siya ng COVID. Na hindi po siya makalabas ng bahay. Yan po mismo yun. So dahil dyan, napahiya yung mga dilawan. At dahil po wala na silang lusot, ito na ang nakakatawang eksena. Gumawa na po sila ng palusot para sa kanilang maling paratang na sablay. Kagaya po nito. Ito ay isang halimbawa, mga sangkay. Itong, hindi ko alam kung sino to eh. Ayan. Sabi po niya, it doesn't change the fact na wala siya sa kalamidad. Asa bahay lang siya. And nakakadiri yon. Sige, ipagtanggol niyo pa. Dahil napahiya na po, dahil nabisto na sila, gumawa na lamang po siya ng palusot. Karamihan sa kanila ganito ngayon. Yung palusot po nila, nasabi nila, hindi mababago ang katotohanan na wala siya sa kalamidad. Sa bahay lang siya. Nakakadiri daw yun. Ulitin ko, sabi niya, wala siya sa kalamidad. Saan siya? Sa bahay lang daw. Nakakadiri yun. Dito na naman, sablay sila. Kahit anong palusot talaga nila, sumasablay eh. Ewan ko ba, di nag-iisip tong mga to eh. Dito pa lang, sablay na. Bakit? Presidente ka, anong gusto ng mga dilawan? Ang presidente ng Pilipinas, lumulusong, andun, nagre-rescue. Namimigay ng relief operation, relief goods. Habang kasagsagan ng... Anong klaseng pag-iisip yan? Diba? Presidente ka ng Pilipinas, ang trabaho mo ay i-gather yung mga tauhan mo. Andyan po yung may mga task force po yan na binubuo para po isalba yung mga kababayan natin. Andyan yung DSWD at iba-iba pa pong mga sangay ng gobyerno. Andyan po yung LGU. Ang kailangan gawin lamang ng presidente is maging hands-on sa pagko-communicate sa kung ano ang nangyayari sa mga area. Dito, pahiya po sila. Pahiya na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga dilawan, na every time na aatake kayo, pag-isipan nyo mabuti. Kung tama ba? Kasi hindi nakakatulong sa inyong mga, ano ba tawag doon? Hindi nakakatulong sa inyong mga karakter. Hindi nakakatulong sa imahin yung mga dilawan na nagtatago sa pagiging pinklawan. Hindi nakakatuwa. Bakit? Masasabi ka agad ng mga tao, ay, mali pala yung mga dilawan. Akala ko naman nasa Japan. Ngayon, sumagot. Ito yung sagot. Hindi siya sabihin ng mga tao na naman, ay, mali naman yung sinasabi niya. Presidente yun, alangan naman lumusong yun doon sa... Diba? Sa lahat ng mga dilawan, simple lang naman, para mas lalong mahalin, para mas lalong makita ng mga Pilipino na talagang totoong tao kayo at talagang may malasakit kayo sa Pilipinas, may malasakit kayo sa mga Pilipino, magpakabait lang kayo. Yun lang. Magpakabait. Dahil ang mga ganitong klaseng atake, hindi po yan nakakatulong sa inyong imahe. Papaano kayo makakabalik? Papaano mananalo ang inyong mga sinasabing manok kung ganito kayo magsalita? Pero sana mga sangkay, no, mag-parliamentary system na lang, no, yung sistema ng gobyerno sa Pilipinas para naman wala nang ganitong klaseng bangayan. 'Di ba? Ay nako. Parliamentary system na tayo. Suportahan na lang po natin. Lalong-lalo na po yung constitutional reform. Mahalaga po yun. So, ayun, mga sangkay, ano po ang inyong komento? Ano po ang inyong komento tungkol po dito sa mga dilawan na naman na napahiya ng kanilang sariling kagagawan?
I-comment lamang po sa ibaba. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. At ayun, lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.